Isang nakakagulat na balita, isiniwalat ni Vice Presidente Inday Sara Duterte ang kanyang posisyon laban sa Pangulo na si Coting Jr. Sa isang pahayag inihayag ni VP Sara na nakipagsanib puwersa na siya sa mga oposisyon, partikular na sa grupong Pinklawan upang labanan ang administrasyon ni Pangulong Coting. Ayon kay VP Sara, ang kanyang desisyon ay bunga ng mga hindi pagkakaunawaan at pagkakaiba ng prinsipyo sa pamamahala ni Pangulong Marcos. Sinabi rin niyang kailangan na ng bansa ang mas matibay na pamumuno at tunay na reforma na makakapagpabuti sa kalagayan ng mga Pilipino. Ang hakbang na ito ni VP Sara ay inaasahang magdudulot ng malaking pagbabago sa politika ng bansa, lalo na't siya ay isa sa mga pangunahing kaalyado ni Marcos noong nakaraang halalan. Sa ngayon, wala pang payag ang kampo ni Pangulong Coting ukol sa naging anunsyo ni VP Sara. Subalit inaasahan na magkakaroon ito ng malalim na epekto sa kasalukuyang administrasyon at sa hinaharap ng politika sa Pilipinas. Patuloy ang aming pagbabantay sa mga susunod na kaganapan at bibigyan kayo ng pinakabagong ulat hinggil sa isyong ito. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Stock ng dark chocolate ngayon. Pwede na kayong mag-text o tawag sa number na ito, 0916-9000-997. Limited po ang stock, kaya first come, first serve. First week of July ang delivery. Okay, dito sa headlines ng Philippine Star, Anti-Duterte Unity Ticket Proposed. Okay? So ito, sa interview ng mainstream media kay ex-Senator Trillanes, dilawan ito sabi niya, Marcos and pink camps can join forces. Ito daw si ex-Senator Trillanes, nag-communicate na siya sa Marcos administration at nag-propose na siya na kung po pwede magsama ang liberal, dilawan at ang mga Marcos camp para labanan ang mga Duterte. Kasi nga, nagpahayag na si VP Inday Sara na ang tatay niya, si PRRD at dalawa niyang kapatid, Mayor Baste and Congressman Paulo, lahat silang tatlo tatakbong senador ngayong 2025. So, nag-react ang traditional opposition ito. So, ayaw nila na makabalik ang mga Duterte. So, ito, sabi ni Trillanes, we have to set aside sensitivities for a larger cause, which is the obliteration of the Duterte forces. Talagang atat na atat itong si ex-Senator Trillanes na mawala sa political map sa Pilipinas ang mga Duterte. Okay. Dagdag pa ng dating senador, sabi niya, the timing is good. It is a reason to galvanize the unity of all sectors who are not with the Dutertes. It should be in 2025. We must have unity candidates and observe all the opposition, the independent opposition. Okay? So, nasimulan na ni ex-Senator Trillanes ang exploratory talks. Sabi niya, we have been reaching out to different personalities involved. Their initial reactions are positive. Wow! Maganda daw. Posible daw na mag-unite itong dilawan at pulahan. Tama ba? Pulahan red ang Marcos Si VP Sara, green. Okay.
positive. Sabi niya, we just have to sit down with them. I am reaching out to those who are establishing the list of senatorial candidates for the administration ticket. Sabi ni Senator Amy, ano na daw, sobra 50 na daw na list of possible candidates ngayong 2025. Kaya nga, pati si Senator Amy, alanganin na rin siyang maisama doon sa administration candidate. Ngayon, sasamahan pa ng mga dilawan. O di lalo, wala nang kapag-asa itong si Senator Amy. Palagay ko, hindi na nila isasama si Senator Amy. Kasi ito namamangka sa dalawang ilog. Hindi natin alam kung saan siya, Marcos ba siya o Duterte ba siya. Sinasabi niyang all-out support siya kay VP Sara. Ngayon, gusto niyang mapasama sa ticket ng administration. Nasaan ba talaga itong Senator Amy? Okay, so ito. Sabi ni Trillanes, nagpadala na siya ng messages sa kampo ni former Senator Bam Aquino and Francis Pangilinan. At ito nga, sila yung sinasabi niya na positive ang response. Kaya lang, nakakapagtaka, si Trillanes, hindi siya nag-communicate sa kampo ni Leni Robredo and former Senator Mar Rojas at hindi rin kay Senator Risa Hontiveros. Inuna pa lang niya si Bam Aquino at Francis Pangilinan. Ano kasi, nakita ko, nababahala ang liberal na maitsapwera na sila kasi si dating VP Leni Robredo ayaw niyang tatakbo ng senador. Okay, so sino pa ba ang pambato nilang pagiging senador? Ito si Marojas, wala, maitsapwera ito, si Marojas. Bam Aquino, ganun din. Francis Pangilinan, wala na ito. Laos na ang mga ito eh. Pwede lang si ex-VP Leni Robredo kung tatakbong senador. Palagay ko mananalo yun. Ayaw niya. So, nakita ko ito, parang strategy din ni Trillanes na baka gusto pa nga niyang mapasama eh. Kasi di ba natalo si Trillanes noong 2022 election. Baka gusto niyang gusto niyang kakandidato ulit at nakikita niya ang tanging pag-asa niyang manalo is mapasama dito sa kampo ni Marcos Camp. Kaya balimbingan ng mga ito. Ano pa? Okay, sabi niya, asked if he thought President Marcos might be open to the idea. He said, we'll know in a few days na parating na natin yung mensahe. So, hindi pa sigurado, ang sinasabi ni Trillanes, parang positive na sa kampo ni Bam Aquino at saka Francis Pangilinan. They are open na mag-tandem, mag-unite with Marcos Camp. Nako, Francis Pangilinan. Ito yung, malala niyo yung sabi niya noon na Kiko Pangilinan, yung sabi niya, ipapahukay niya yung boto ni dating President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Nako, hindi ko makalimutan yun. Papalihukay daw niya dahil hindi daw karapat-dapat na mailibing si late President Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Tapos ngayon, for political accommodation, makikipag-team up na sila kay Marcos Jr. Grabe naman. So, wala pang kasiguraduhan kung papayag ang Marcos Camp. Sabi ni Trillanes, that's a proposition worth looking into. If I am crucified for thinking of this proposal, okay lang naman sa akin. So, if
if his proposal is pursued, he said a unified ticket would be fielded in time for the 2025 midterm election. So, ano sa tingin nyo? Papayag ba ang Marcos camp na makipag-sanib, makipag-tandem sa liberal? Lagay ko, okay sila nito eh, papayag. Kasi natatakot sila itong both Marcos and liberal. Natatakot sila dito sa tatlong Duterte na ito. Kaya nagpapanik. Kasi tingin ko may asim pa talaga ang mga Duterte. Lalo na ngayon na maraming dismayado, maraming nahihirapan itong pagmahal ng mga bilihin, yung matinding takot na baka sumiklab ang gyera dahil ang administrasyong ito is klarong-klaro na dumikit sa Amerika na nagresulta sa ang China galit na dyan sa West Philippine Sea, nakaamang na ang gyera, maiipit na tayo sa gyera ng dalawang superpower. Kaya ito, ang mga taong natatakot sa gyera, nakikita nila. Pwesto, tinulungan mo ang kapatid mong Adictus Benedictus. Imagine mo ang impact ng ginawa ng insecuristang Bartek mong sister-in-law. Walang ginawa kundi nakawin ng pera, party. Kung courageous ka, based dito sa sinasabi ng writer na ito, na nagsisimpatize sa iyo, nag-a-admire sa iyo, then prove it. Prove it to the world na you are for the Filipino people. Kasi kung wala kang gagawin, kaya nga sabi ko, I still have respect for you. Nakita nyo, hindi ko siya minumura. Hindi ko minumura si Senator Amy. Kasi I'm still holding doon sa hibla na yon na sinabi niyang off-cam na gagawin niya. You know what I mean? Sabi ng writer, tuloy natin, what can we do? There is only one way, and that is for Filipinos from all walks of life to take power back into their own hands. At ikaw, Senator Amy, ang pinaka-powerful to expose your brother and your sister-in-law and lahat ng Araneta Romualdez if you love your country. Kasi kung ako nasa katayuan mo at yung kapatid ko ganyan, binababoy ang pinipeste niya ang 100 million Filipinos, isa lang naman ang buhay niya. You choose sa isang buhay, dalawang buhay, over sa 100 million Filipinos if you are makadiyos at makabayan. Your choice. There is only one way, and that is for Filipinos from all walks. Okay, nabasa ko na yan. The alternative, sabi niya, war and destruction where hundreds of thousands, if not millions of Pinoys will perish. Baka mabura nga ang buong Pilipinas. It often takes death and destruction on a large scale to make people return to their good sense. And do you think kayong mga sumuporta sa mga dilawan, nakita niyo hindi ko kayo inaaway. Ang inaaway ko yung mga politikong sinuportahan ninyo. Hindi nila kayo sinasamahan. O gusto niyo magtapang-tapangan din? Do you think pag pinasinghot kayo ng usok, ng nuk-nuk-nuk, makakapag-isip pa kayo ng tama? Do you think makakapanood pa kayo ng vlog ko? Mawawalan ang internet, mawawalan ng power, mas kukontaminate ang mga water supply. I-distract ang mga simbahan, i-distract ang mga ospital. Sino ang gagamot sa inyo? Saan kayo kukuha ng pagkain kung kayo ay sa shawiran ng usok? You know what I mean, di ba? Sa kapapasok lang. Makukontaminate even may pagkain ka. Kaya mayaman ka, kaya mahirap ka, kapag na-contaminate ka ng sinasabing usok na yon, you're not gonna survive, darling.
So enjoy your excursion. Magpakasarap na kayo sa buhay nyo ngayon. Kasi dito kayo dadalhin. Okay, next. Ano sabi nito? Okay. It often takes death and destruction on a large scale to make people return to their good sense. As history showed, we are all in the same boat. Either we survive or perish together. Even you survive, mag-google kayo dyan, mag-google ka mo. Manood kayo nitong pinag-usapan natin na power. You know? Yung knock. Manood kayo dyan. You educate yourself. Right on your fingertips. Kapag kayo ay lumanghap sarap, ano ang magiging impact? Sabi ko nga, okay lang sa akin yan kung uunahin nila yung mga nasa Malacanang. Yung mga inosente, umuwi na muna kayo sa bahay. Iwanan nyo si Kuting, si Lisa, si Tambalusos. Sila ang pa-enjoyin nyo, but that's impossible. May madadamay talagang mga mababait at inosente. Kaya nga, you have to act now. And Senator Amy, if you are true to yourself, act now. Tignan mo, bakit umalis yan si Inday? Dahil traidor ang kapatid mo. Ang sister-in-law mo, hindi lang traidor. Times, trillion times, quadrillion times, infinite ang kasamaan na hindi kayang pantayan ng sino mang hegemonyo sa mundo. Siya lang ang nag-iisa. Ang kapatid mo at ang sister-in-law mo. Now, ano pa chika dito? I think that's about it sa letter. So that's why, di ba? Senator Amy, hindi mo masisisi ang mga sinabi niya in the past. Hindi mo masisisi, drone war, sabi ni Trollbuster. Hindi mo masisisi ang taong bayan na minumura ka ngayon. Ako, hindi pa kita minumura. Kasi, sabi ko nga, I'm holding to that one hibla that you will do for the people to redeem yourself. O, sabi ni Palangga, gusto ni ating may gera para, nabasa ko na, sabi ni Diz, okay? Ano to? Sabi ni Kampong Chicken, blood is thicker than water, pocket is heavier than friendship. Pusa tayo, ilalaglag ni Amy si Inday. Trapo siya, no more less. Ayun na nga Palangga, malalaman din naman natin yan. Okay? Malalaman din natin yan. Okay? Tignan natin, hindi naman tayo tanga dito eh. We're just waiting. Inantay natin yung timeline na sinasabi na kailan ba? O magdo 2 years si Inday. O, 20 days at 10 days from now. Yung June 30 na inantay natin, parating na. Okay, hakbang na maisog Canada, sabi ni Palangga Sandra, Bongbong is our principal worry. Ayan, sabi, yan yung nakalagay sa diary. Bongbong is our principal worry. He is too carefree and lazy. Okay? Okay. Yan, sinend mo nga Palangga. O yan, nabasa ko na. O yan, thank you ga. Yan ang sinabi ni Marcos Jr. kay Kuting sa kanyang diary. Kaya alam na alam mo to, Senator Amy. Doon kanina sa statement ko, na tagumatayo na mamamatay na yung tatay mo, hindi nyo pa mahagilap si Marcos Jr. And your family, the Marcos side, galit na galit din kay Kuting. Kung sino-sino man yung mga yon, di hulaan nyo na lang. Ngayon, etong mga statement mo na kesyo na sa hahakbang ka sa pagsamahan mo sinday sa bawat hakbang, patunayan mo. Right? Patunayan mo. Sabi ni Gonzaga, Marcos manggagamit. That's true. Oh. Gonzaga. Totoo naman lahat ng sinasabi. Kaya nga sabi ko, pwede niyang i-redeem. Kaya nga sabi ko, mamili siya. Ilalaglag mo ang kapatid mong bangag o kasama ka sa paglaglag. Lahat kayo. Anong gusto niyo? At least kung magsasalita ka, masisave ka. Oh, mapapatawad ka ng taong bayan. Ang bangag mo, at least nailigtas mo ang taong bayan. And now, ano to? Ayan, nasabi ko na to pala kanina. At yung sinasabi ko kanina na, ayan, yung nabanggit kasi doon na natatakot ang mga general na magsalita kasi baka itapon o tanggalan ng trabaho.
Ano, this is your time. General Teofilo ng ISAF dati. Ikaw po, sir, ang bukod tangi na nag-oppose o hindi pumayag dito sa extraction. Diba, sir, General Teofilo, ayaw mong gawin to labag sa loob mo. Kasi labag sa sinumpaan mong tungkulin. Nautusan ka ni Lisa para mandukot ng bata. Ng mga 2 bata. Actually, 4 na bata, isang ina, 5 persona dapat ang nadukot nyo. Pero 2 lang ang nagwagi. Pero, hindi ka pumayag dito. Diba, sir, General Teofilo? Kinall out mo ang Presidenteng Bangag. Sinabi mo sa kanya, diba, sir? Bakit ko to alam? Marami tayong puting ahas. Diba, sir, sinabi mo kay Bangag Jr. na ito, Mr. President, ito yung ginagawa ng asawa mo, inuutusan kami, dahil na ipa-extract, nakialam siya, na ipa-extract ang mga bata, dahil kaibigan niya si Francis Lloyd T. Chua, kasabwat nila sa kanilang mga negosyo. Diba, sir, General? Anong ginawa sa'yo, sir? Hindi ka pinakinggan ni Marcos Jr. Sa halip, tinanggal ka. Kasi, sir, gusto mong gawin ang tama para sa mamamayan o para dun sa sa pamilya ng distressed mother at ng 4 na anak. And I believe, tao po kayo. Kayo ay tao. Human being na may puso. Kaya nyo kinall out ang presidente na ito ginagawa ng asawa niya, ni Lisa, na ipapadukot ang mga bata. That's why I salute you. 10 na mga tao mo tagasunod na hindi kayo pumayag at tinanggal kayo, we will respect you, praise you, and we will support you. And this is the time now to expose this evil na gobyernong ito. Total, tinanggal ka naman ng mga hinayupak. Binaboy po kayo. Dahil lang sa ginawa ninyo ang inyong trabaho, magsalita na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Diba? Paghuli na ang lahat. Short video vlog. Thank you. Okay? Kailan ka magsasalita? At ano ba tayo? Ano pinag-uusapan natin? Tama, speak up, General. I don't trust Amy anymore. Palangga, kaya ako pinapay para makita ni Senator Amy yan. Ayan, Senator Amy, wala nang tiwala sa iyo sa taong bayan. Magtitiwala lang ng taong bayan sa iyo pag inisplok mo ang iyong kapatid na alam mo, Addictus Benedictus. Alam mo naman kung nasaan ang video eh. Marami ka pang hawak. Malay nyo. Sana wag tayo dumako doon sa magni-name names tayo kasi mapapatay talaga yun eh. Gusto mo iligtas yun, Senator Amy? Iligtas mo na ang mga dapat iligtas. Okay? Iligtas mo na ang dapat mong iligtas. So yaan, tingnan mo, sabi ni Danny Quesada, wala na akong tiwala. Well, tama ka naman dyan, Palangga. Kasi narababasa niya yan. Never ever again, sabi ni Gigi Place. Yan. Ngayon, ano ba ang nangyayari ngayon sa politika? Ang iba, mukhang nagkakaroon na ng lakas ng loob. Sabi ni Ella, thank you, Palangga. Diba? Lahat sinabi Maharlika, nagkatotoo ngayon. Diba? Alam nyo naman yan. Ba't naman tayo gagawa ng chika boom boom dito ng hindi magkatotoo? Ngayon, nililist nila yung issue, sabi ni Roxel. Ano bang, lagi naman nilang nililist yan, Palangga. Here, recently, di ba, nagsalita si Inday Sara. Tapos si Senator Bongo, di ba, pinangalanan siya ni Baste. Pinangalanan siya dun sa Maisog Rally na mag-speak up daw. Wala ko naman, I think si Baste ay gusto niyang magsalita talaga itong sila, Senator Bato, na tinulungan ng tatay niya at sa Senator Bongo na magsalita doon sa pang-api na ginawa sa Davao. And today, nag-throwback, punta mo tayo Senator Bato, nag-throwback si Senator Bato
nakasama na si Inday Sara. Ano ito? Hudyat? Ayan, throwback. 9 hours ago, nag-throwback si Dodong, Palangging. Ayan. 2022, ayan, throwback ni Senator Bato. Ano to, Senator Bato? Showing support kay Inday? That's good. Pero sabi ko nga, maniniwala lang din ako sa iyo. Kasi hindi pa kita minumura. Basta mga politiko na hindi ko pa pinumura, binibigyan pa natin ng chance. Pero pag minura na natin ng buo, okay? Nang talagang madlupit, ibig sabihin, wala na tayong pag-asa sa mga yan. So ngayon, ang question ko kay Senator Bato, that's good. Na, nire-remanage mo yung maganda yung sama ni Inday. I think para sa akin, ito ay showing of support kay Inday. But, nag-comment nga ako dito Nag-comment pala ako, 80 na yung like ko. Sabi ko, ayan, Senator Bato, yan yung comment ko. Kaya ipatawag mo na si Kumar at Lisa Tanas sa PDEA Leaks hearing para maniwala kami na kaya mong banggain ang mga ngagva. Simple lang. You show support kay Inday Sara, then prove to the Filipino people na kapag open ang sesyon, well, I hope iba na presidente during the time, ay ipapatawag mo si Lisa at si Kumar. Doon kami maniniwala sa iyo na you are for the people. Okay? Then, sabay-sabay, sino ba nag-comment? Si Senator Bongo. Tingnan natin. Senator Bongo. Bongo. Nag-post din siya. Actually, nag-post siya. Senator Bongo. Kasama si Pangulong Duterte, nag-live siya kanina. 23 hours. Kasama niya si Pangulong Duterte, di ba? Gaya ng parati naming sinasabi, there is always time for every basahin natin maganda sinabi sa Senator Bongo. Ayan, kasama niya si Pangulong Duterte, nagkita sila, talaga namang body-body yan Okay? So ngayon, here. Gaya ng parati naming sinasabi, there is always a time for everything. I think this is the time. Pakahawakan namin yan. Okay? Ito ang panahon para mas lalong unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Sabi niya, there's always time for everything. What is that? Everything. Ano ibig tinutukoy? Ano tinutukoy niya? Tulad ng payo ni FPRRD sa akin mula noon hanggang ngayon, gawin ng tama, agapan ng tungkulin sa bayan at unahin ang interes ng Pilipino. I support the Dutertes and my fellow Davaoeños. So this is good, Senator Bongo. Dahil ako ay isang Davaoeño, ang pamilya ko ay galing sa Batangas, lumaki rin ako ng Metro Manila, Bisaya rin ako at ituturing ako na adopted sa ng maraming munisipyo, lungsod. That is why my loyalty is always be with the Filipino people. Patuloy ako magmamalasakit. Okay, that's good to know. But, okay, wag lang sana kayong puro salita. Dapat may gawa. Huwag kayong matakot sa isang bangag na presidente for your vested interest. Kasi kayong mga sinuportahan ni Duterte, sinuportahan kayo ng taong bayan na naniniwala kay Duterte kasi akala namin pareho kayo ng alignment. Pero, in fairness kay Senator Bongo, maraming natulungan yan. In fairness sa kanya. Alam mo yan, Senator Bongo, ang daming kong inilapit sa kanya na tinulungan niya, napatubigan during the pandemic, nabigyan ng mga Kaya, malaki din ang respeto ko kay Senator Bongo. Senator Bongo, may mga nakakapagsabi sa akin na malalapit sa iyo na naiinis sila sa iyo kapag nakikipagplastikan ka kay Bangag at saka kay Lisa. Alam mo namang galit na galit sa iyo yan. Galit na galit sa iyo si Lisa. Remember, nung ako'y nasa kampa nila ng budol na yan, naalala mo, binuboljack kita, Senator Bongo, nasabi ko, pero hindi ko naman sinabing 100% na gagawin mo. Possibly, kung naalala niyo po yung vlog ko noon, na Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!